Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Angel Malikdan at ito po ang TVNet Newsline. Ikalabing-1 sa buwan ng Marso, taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita, Compressed Work Week, ipinatutupad na pamahalaang panlalawigan bilang bahagi ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya at gasolina. May Maropara 2026 formal nang binuksan. At mga Pilipinong inventor tampok sa Festival of Innovation Awards 2026. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month 2026, aktibong nakilahok ang mga babaeng kawani ng Bureau of Jail Management and Penology mula sa Bansud District Jail sa isinagawang Kababaihang Kapulisan at Jail Officer Firearm Skills Enhancement Seminar Workshop na inorganisa ng Regional Special Training Unit ni Maropa. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month 2026, aktibo nakilahok ang mga babaeng kawani ng Bureau of Jail Management and Penology mula sa Bansud District Jail sa inaasahang Kababaihang Kapulisan at Jail Officer Firearm Skills Enhancement Seminar Workshop na inorganisa ng Regional Special Training Unit Mimaropa. Kabilang sa mga lumahok sina JO1 Queen Excel Hernandez, Community Relations Service Officer, at JO1 Macy Luha, Gender and Development Officer ng Bansud District Jail sa ilalim ng pamumuno ni Brian Ian Paul Ranyada. Nakiisa rin sa aktibidad ng mga tauhan ng Philippine National Police mula sa Bansud Municipal Police Station, kasamang makasulukuyang sumasa ilalim sa Public Safety Basic Recruit Course. Isinagawa ang seminar workshop alinsunod sa tema ng pagdiriwang na We Are for Gender Equality and Inclusive Society na may sub-team na Lead Like the Babaylans Pilipinas na naglalayong ipakita ang lakas, kakayahan at pamumuno ng mga kababaihang nasa uniforme sa pagtupad ng kanilang tungkulin ng may profesionalismo at dedikasyon. Pinangunahan ang pagsasanay ni Police Lieutenant Mary Chris Acosta, RSTU 4B Admin PCO at Ranger Officer, kung saan tinalakay ang mga pangunahing alituntunin sa ligtas na paghawak ng baril, wastong pag-target, tamang paghawak ng gripping at disiplina na inaasahan sa mga responsableng opisyal. Sinundan ito ng actual firing exercises upang higit pang mapaunlad ng kumpiyansa at kakayahan ng mga kalahok sa paggamit ng kanilang service firearms. Bukod sa pagpapahusay ng kasanayan, ipinakita rin ng programa ang matibay na ugnayan at kooperasyon ng Philippine National Police at Bureau of Jail Management and Penology sa kanilang iisang layunin na mapanatili ang kaligtasan ng publiko, mapalakas ang profesionalismo sa serbisyo at patuloy na maglingkod ng may pagkakaisa para sa kapakanan ng komunidad. Isinagawa noong Marso 5 taong kasulukuyan sa BNHS RSHS Gymnasium ang Vernaculum Ignite STEM Research Congress 2026 na may temang Linking STEM Innovations to Global Solutions. Layunin ng nasabing kongreso na palakasin ang kultura ng siyentipikong pananaliksik lalo na sa mga kabataang mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakataong maipakita at maibahagi ang kanilang mga pag-aaral sa larangan ng STEM o Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Isinagawa noong March 5, 2026 sa BNHS RSHS Gymnasium ang Vinculum Ignite STEM Research Congress 2026 na may temang Linking STEM Innovations to Global Solutions. Layunin na nasabing kongreso na palakasin ang kultura ng siyentipikong pananaliksik lalo na sa mga kabataang mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pagkakataong maipakita at maibahagi ang kanilang mga pag-aaral sa larangan ng STEM o Science,
Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ang programa ay nakaangkla sa Republic Act No. 10533 o ang Enhanced Basic Education Act of 2013 na nagtataguyod ng makabagong pamamaraan sa pagtuturo tulad ng inquiry-based at collaborative learning upang mahubog ang kritikal na pag-iisip at aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral. Meron po tayong mga projects na nagko-cover ng various topics katulad ng biological, physical, at saka robotics. Kaya nandyan po ang mga kabataan o mga researchers natin ngayon para ipakita yung kanilang mga nagawa for 2 years in the senior high school. Meron po tayong kasalukuyan na 116 na researchers. Although hindi individual research po ang kanilang pinipresent, kundi group project po ang kanilang pinipresent sa kasalukuyan. Ipinahayag ni Alexis Abro, Research Congress Focal Person, ang layunin ng programa at ipinakilala ang mga hurado bago isinagawa ang ribbon cutting para sa research posters. Sinundan ito ng project evaluation kung saan sinuri ng mga hurado ang iba't ibang pananaliksik na inihanda ng mga mag-aaral. Nagkaroon rin ng public poster exhibit upang maipakita sa publiko ang mga proyekto at sa hapon naman ay isinagawa ang awarding ceremony kung saan ginawaran ng Special Sponsors Awards, Minor Awards at Major Awards ang mga natataging pananaliksik. Layo na isinagawa ang Congress na mahubog ang siyentipikong pag-iisip ng mga mag-aaral at mananaliksik, maibahagi ang mahalagang resulta at tuklas mula sa STEM research, at maipaliwanag ang pamamaraan sa pagsasagawa ng mga siyentipikong pag-aaral, at ganoon din mahikayat ng iba pang kabataan na magsagawa ng pananaliksik para sa kapakinabangan ng komunidad. Ang nasabing kaganapan ay nagsilbing mahalagang plataporma upang maipakita ng mga kabataan ng kanilang inobasyon at ideya na maaaring makatulong sa paglutas sa mga suliraning kakaharapin ng lipunan. Ang tabayanan, iba po mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTO. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, naglabas ng kautosang ehekutibo ang pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro upang ipatupad ang pansamantalang 4 na araw na compressed work week sa mga tanggapan nito bilang bahagi ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya at gasolina.
Naglabas ng kautusan ng ehekutibo ng Pamahalaang Panlalawigan ng Oriental Mindoro upang ipatupad ang pansamantalang 4 na araw na compressed work week sa mga tanggapan nito bilang bahagi ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya at gasolina. Sa ilalim ng Executive Order No. 04 Series of 2026 na nilagdaan ni Governor Yumerdito Dolor, magsisimula ang bagong work arrangements sa March 9, 2026 kung saan papasok ang mga kawani mula Lunes hanggang Huwebes alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, nakatumbas ng 40 oras sa trabaho kada linggo. Ayon sa Pamahalaang Panlalawigan, layunin ng hakbang na ito na makatipid sa kuryente at gasolina, kasunod ng inaasahang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, alinsunod sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na magpatupad ng mga energy conservation measures. Hindi saklaw ng compressed work week ang ilang tanggapan na may mahalagang serbisyo tulad ng mga hospital na lalawigan, Provincial Health Office at mga tanggapan na may kinalaman sa disaster response at iba pang mahalagang operasyon. Kasama rin sa kautusan ang mga panuntunan sa paggamit ng air conditioning units at government vehicles upang higit na mapababa ang konsumo ng kuryente at gasolina habang patuloy na naihahatid ang serbisyo publiko sa lalawigan. Samantala, formal nang nagsimula ang 2026 Mimaropa Regional Athletic Association Meet o Mimaropa-RAA sa ginanap na makulay na opening ceremony sa Sablayan Sports Complex kung saan nagtipon ang mga delegasyon mula sa iba't ibang lalawigan at lungsod sa rehiyon upang makipagtagisan ng husay at iba't ibang larangan ng palakasan. Formal na nagsimula ang 2026 Mimaropa Regional Athletic Association Meet o Mimaropa-RAA sa ginanap na makulay na opening ceremony sa Sablayan Sports Complex kung saan nagtipon ang mga delegasyon mula sa iba't ibang lalawigan at lungsod sa rehiyon upang makipagtagisan ng husay sa iba't ibang larangan ng palakasan. Kabilang sa mga dumalo at nakilahok sa Parade of Colors ang delegasyon ng Calapan City na lumutang sa kanilang kulay kahel o orange. Nasa megis sa 400 ang bilang ng delegasyon ng lungsod na binubuo ng mga piling student athletes, coaches at DepEd officials. Nagpakita rin ng buong suporta ang pamahalaang lungsod sa pangunguna ni Mayor Doy Liachon, Vice Mayor Bim Ignacio, kasama ang mga miyembro ng ikasampung sangguniang panlungsod, mga pinuno ng iba't ibang departamento ng city government at mga opisyales ng Calapan City DepEd Division sa pangunguna ni Superintendent Susana Bautista. Ang mga dumalo upang suportahan ang mga atletang Calapeño. Sa pagsisimula ng kompetisyon, umaasa ang delegasyon ng Calapan City na makapag-uuwi ng mga medalya at higit sa lahat ay makapagbigay ng karangalan sa lungsod sa pamamagitan ng kanilang dedikasyon, disiplina at diwa ng sportsmanship. Samantala, nagpakita naman ng disiplina rin, sigla at pagkakaisa ang delegasyon ng Oriental Mindoro na kung saan buong suportang nakaisa ang pamahalaang palalawigan sa pangunguna ni Governor Yumerdito Dolor kasama ang mga department heads ng Kapitolyo, sangguniang panlalawigan sa pangunguna ni Vice Gobernador Antonio C. A. Jojo Perez Jr. kasama mga bukala at iba pang kawani ng SP. Ang Mimaropa-RAA Meet ay itinuturing na pinakamalaking palaro sa Region 4B kung saan nagtatagisan ng galing ang mga student athletes mula sa mga lalawigan ng rehiyon. Layunin ng kompetisyong ito na maipakita ang husay ng kabataang atleta, mapalakas ang sports development sa rehiyon at matukoy ang mga atletang maaaring kumatawan sa Mimaropa sa mga susunod na pambansang palaro. Nagsimula ika-9 ng Marso ang tagisan ng galing, talino at talento ng mga kabataang atleta sa iba't ibang sporting events na tatagal hanggang ika-12 ng Marso 2026. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode.
Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. In-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Isinagawa ng pamahalaang lungsod ng Calapan ng isang financial literacy seminar para sa mga magsasaka ng lungsod bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas sa sektor ng agrikultura at pagpapaunlad ng kakayahan ng mga magsasaka sa wastong pamamahala ng kanilang pananalapi. Isinagawa ng pamahalaang lungsod ng Calapan ang isang financial literacy seminar para sa mga magsasaka ng lungsod bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas sa sektor ng agrikultura at pagpapaunlad ng kakayahan ng mga magsasaka sa wastong pamamahala ng kanilang pananalapi. Pinangunahan ang inisyatiba ni Mayor Doyle Liachon na layuning mapatatag ang kabuhayan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na kaalaman sa pagbabudget, pag-iimpok at tamang paggamit ng puhunan para sa kanilang sakahan at pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Sa isinagawang seminar, tinalakay ang mahalagang paksa tulad ng wastong pagpaplano ng gastusin, paglalaan ng ipon at epektibong pamamahala ng kita mula sa agrikultura upang matiyak ang mas matatag na kabuhayan at paghahanda sa mga posibleng hamon sa hinaharap. Binigyan diin ng mga tagapagsalita na ang kaalaman sa pananalapi ay mahalagang kasangkapan upang mapalago ng mga magsasaka ang kanilang kita at mapanatili ang katatagan ng kanilang hanap buhay. Pinangasiwaan ang naturang pagsasanay ng City Trade and Industry Department sa pangunguna ni OIC Ms. Joan Lines, katuwang ang City Agricultural Services Department na pinamumunuan ni Ms. Pam Rago. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga magsasakang lumahok sa programa sa pamahalaang lungsod sa patuloy na pagbibigay ng suporta at mga programang naglalayong palakasin ang kanilang kakayahan at mapabuti ang kanilang kabuhayan. Kaya po ito bilang pasimula po ng pagbibigay ng kasanayan sa kanila, inaasahan din po sana na tanggapin ng mga beneficiary. Ito pong training na ito, mas isa puso nila yung magiging kaalaman na makukuha nila ngayong maghapon at isa buhay pagdating nila sa barangay. Siyempre, inaasahan din po natin na hindi lang sa kanila, sa sarili nila ang mga kaalaman na ituturo sa kanila ngayong maghapon. Inaasahan po natin na ibabahagi nila sa kanilang mga kasapi para po umunlad po yung mga proyektong ibibigay po ng ating gobyerno. Namumukod tangi ang husay at talino ng mga Pilipino sa ginanap na GovInsider Festival of Innovation Awards 2026 matapos tanghaling Innovator of the Year. Si Christian B. Hernandez, isang inhinyero mula sa Mindoro State University, habang kinilala rin bilang finalist ang kapwa Mindoreño na si Delphine Cuevas Jr.
para sa kanyang imbensyong palatak palay seeder. Ang kabuang detalye sa ulat na ito. Tampok ang talino at galing ng mga Pilipino sa Gulf Insider Festival of Innovation Awards 2026 matapos tanghalin si Engineer Christian Hernandez ng Mindoro State University bilang Innovator of the Year nakarang ika-4 ng Marso 2026 sa Singapore. Si Engineer Hernandez, project leader ng Project Moses o Monitoring and Observation of Site-Specific E-Weather Stations, ay ginawa ng pinakamataas na parangal dahil sa kanyang makabangong kontribusyon sa disaster response at community resilience. Ang Project Moses ay nagbibigay ng accessible, near real-time at historical data sa microclimate at mesoclimate conditions. Malaking tulong ito sa hydrologic modeling ng mag-asawang tubig watershed na higit pang nagpapatibay sa weather monitoring systems ng Oriental Mindoro para sa disaster risk reduction at pangangailangan sa agrikultura. Kasama rin kinilala si Engineer Delphine Cuevas Jr., kapwa Mindoreño, bilang finalist para sa kanyang imbensyon na palatak palay seeder. Ang kanyang inobasyon ay nagpapahusay sa proseso ng pagtatanim ng palay, nagpapababa ng gasto sa paggawa at nagbibigay diin sa kahalagahan ng agricultural technology sa pagsuporta sa mga magsasaka at sa seguridad sa pagkain. Idinaos ang awarding ceremony sa Sands Expo and Convention Center sa Singapore na dinaluhan ng mga leader, visionaries at changemakers mula sa iba't ibang sektor ng pamahalaan. Ang pagkilala kina Engineer Hernandez at Engineer Cuevas ay patunay ng lumalaking reputasyon ng Oriental Mindoro bilang sentro ng pagkamalikhain at katatagan. Sa tagumpay ni Engineer Hernandez at pagkilala kay Engineer Cuevas bilang finalist, ipinakita ng Oriental Mindoro na ang mga lokal na solusyon ay maaaring magkaroon ng pandaigdigang epekto. Isang patunay ng talino at husay ng mga Pilipino sa world stage. Ang kanilang mga proyekto ay nakatanggap ng pondo at technical na suporta mula sa DOST Mimaropa sa pamamagitan ng DOST Oriental Mindoro. Maaari nyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng News and Staff and Crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Malikdan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.